Women's Center at dito isinasagawa ang mga training ukol sa mga trabahong teknikal at vocational. Pero ituturo daw sa atin ngayon ay trabahong panlalaki. Kayang-kaya kaya ng mga Pinay yan? Yan ang ating alamin. Kasama ko ngayon si Gina Salupan. Siya yung dating trainer dito ng welding training program ng mga kababaihan. Ano itong dala mo para sa akin, Gina? This is welding helmet, welding gloves, and overall for you to be protected from the welding hazard. I'm set and ready to go. Karaniwan ng araw na trabaho para sa mga kalakihan ang pagwe-welding. Pero para sa TESDA, walang trabahong eksklusibo sa lalaki. Kaya nga kahit dating nurse si Gina, naengganyo siya sa pagtuturo ng ganitong klaseng trabaho. Kahit nga ako, nakumbinsing subukan ito. Advantage ng babaeng welder sa lalaki? Una kasi, napakaganda ng mga kamay ng mga babae. Yung manipulasyon nila. At malinis sila gumawa. Malinis ang trabaho. Malinis, magtrabaho. Malinis ang trabaho. Yan ang pinagmamayagan ko. Kaya pala gustong-gusto ng mga employer. Yeah, opo. Bukas na rin daw ang pananaw ng mga lalaki sa pagpasok ng mga babae sa kanilang larangan. At yung pananaw niyo dun sa panahon ngayon na mukhang dumarami na rin ang mga babaeng welder? Kasi po ma'am, sa panahon po ngayon, hindi lang po yung lalaki lang na trabaho ng katulad trabaho ng welder. Kaya rin po ng mga babae. Actually, mas marami pang mga babae na mas magaling. 2 beses nasaksihan ng ating bansa ang pagbagsak ng 2 pangulo. At sa parehong pagkakataon, ang pumulit ay mga babae. Within the journal, several committee amendments indeed. Babae rin daw ang isa sa napupusuan ng taong bayan para sa susunod na eleksyon. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, nangunguna sa awareness and trust rating si Senator Loren Legarda. The fact na nandyan kami, mga babaeng senador at mga kongresista at sa local government ay marami rin babae, tanggap na ng Pilipino na magaling ang Pinay na leader. Ito nga rin daw ang naging sekreto niya nang una siyang sumabak sa politika noong 1998. Higit sa 15 milyong boto nagluklok sa kanya sa unang pwesto noon sa Senado. Batay sa Human Development Report ng United Nations Development Program o UNDP, pumapangalawa ang Pilipinas sa gender empowerment measure sa Timog Silangang Asya. Ibig sabihin, patas ang oportunidad ng mga lalaki at babaeng mamuno sa pampubliko at pribadong sektor. 58% sa mga humahawak ng matataas na posisyon sa bansa, babae. Kung tingnan mo sa ganyang perspektiba, ibig sabihin, masyado ng magulo ang ginawa ng mga lalaking presidente. Kaya kailangan babae yung pumasok para ayusin yung mga gusot. Isa si Lea Salvaleon sa ilang Pinay na nagpapakita ng tunay na women power. Tumatayo siya ngayon bilang may-ari at principal ng isang private elementary school sa Taguig. Nagsimula siya bilang ordinaryong guro sa isang barangay high school sa Mindanao. Pero dahil sa pagsisikap, naiba ang takbo ng kanyang buhay. Suddenly, nagkaroon ng opportunity to acquire this school. Kaya sabi nila na, this is for mga lalaki. Pero kapag naniniwala ka sa sarili mo na meron kang kakayahan, magiging successful ka. Patriarchal ang istruktura ng lipunan noon. Ibig sabihin, ang mga babae ay pumapangalawa lang sa mga lalaki sa halos lahat ng aspeto ng buhay. Madalas, ang mga kababaihan naiiwan lang sa tahanan. Nag-aayos ng bahay, nag-aalaga ng mga anak. Pero para kay Irene, wala naman daw masama sa ganitong sitwasyon. Iniwan ni Irene ang pagiging junior accountant ng 1 taon para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Kahit
kulang kami sa pinansyal. Kung yung anak ko naman, maganda yung magiging kinabukasan, maganda yung is okay sa akin kasi, di ba, ang ina, gagawin lahat para sa anak niya. At ang naging bunga ng kanyang sakripisyo, ang panganay niyang si Jeremy. Parang fulfillment sa akin. Mas masaya yung nararamdaman ko yung maraming bumabati sa anak ko na ang galing-galing ng bata. Parang sa akin, ako kasi nagturo niyan eh. Malayo na nga marahil ang narating ni Maria Clara. Ang dating ilaw, naging haligi na rin ng tahanan. Patunay lang ito na kaya nating makipagsabayan at walang hadlang sa ating hangaring mapabuti ang lipunang ating ginagalawan. Galing talaga ng mga Pinay. Sa pagandahan man o tagisan ng talino, wala na yata kayong kapantay. At hindi lang nakikipagsabayan sa mga kalalakihan, minsan nangunguna pa. Yan ang Pinay Power. Tama yan. Magandang gabi, ako po si Joaquin Valdez na nag-atid sa inyo ng mga kwentong atin. At ako naman si Miriam Kiambao, kasama ninyo sa pagtuklas ng mga bagay sa ating lahi na tunay na may pagmamalaki mong 100% Pinoy.